Umpisahan ko sa pagbati ng maligayang kaalawan ng Panginoon. Nandito ho ako sa inyong harapan upang ipamalas ang talentong kanyang nilaan. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ang piyesang ito ay pinamagatan ko ho pagkatuto. Amen! Para sa lahat ng ito, mapabisita o mapamiyento, minsan ka na rin bang nakagawa ng isang desisyong hindi sigurado. Yung tipong akala natin masaya, kasi pala ang tipo. Pero ang hindi natin alam, ito na pala ay tihado at may tuturing na delikado. Meron akong isang katanungan na nais kong inyo'y mapakinggan. At yun ang tanong na, minsan ka na rin bang natauhan sa mga bagay na hindi mo man lang pinag-isipan? Yung tipong bigla kang ginulat ni Lord at sinabi, ano anak, natauhan ka na ba? Teka, Lolo, ano ba talaga ang pinuputo ng talang ito? Pues, makinig ka at matuto. Bilang isang kabataan, alam natin maraming pagsubok o tukso ang dumadaan. Pero sa bawat pagsubok na ating nilalakaran, kamusta naman kaya ang ating puso at isipan? Nagmumingas pa rin ba ang apoy? O ang kilti na itong nanghihina at tila inaantay na lang natin mamatay? Hindi kung dahil lang sa tukso, hindi na natin maunawaan kung ano yung ating sinimulan. Kaya para sa lahat ng andirito, alam kong minsan gusto mo nang sumukot magpahinga. Hindi kong gusto mong sumigaw at sabihin gusto ko nang umayaw. Para sabi nga sa nakaraang tula, gaya ng buwan at araw, aalis at babalik din saglit. Sana ganun ka din, magpapahinga lang, tapos malaman ulit. Alam naman natin sa buhay hindi pala panalo. Minsan nadadal ka at nararamdaman mo ang pagtatalo. Pero hindi sa lahat ng pagkaligo ay nasasabing talo ka. Minsan yung pagkatalo natin ay may tuturing pa lang pagkatuto. Amen! Sabihin na nating aral sa mga desisyong natin hindi umakto at tila hindi naging perfecto. Kaya kapatid, normal ang magkamali, pero hindi normal ang magpatuloy sa pagkakamali. Amen. Kaya kung alam mo hindi na tama, ikaw na ilungisan at tuluyan ng lumaya. Let go and let God. Alam ko mahirap kalimutan ang masilimuot ng nakaraan. Ngunit gawin sana natin ang lahat upang tayo hindi na mabiktima ng ating sariling karahasan. Siguro lahat naman tayo dito sa bawat pagkakamaling nagagawa ay merong kalakip na pagkatuto. Hindi kung akala mo talo ka, pero kung hindi natin alam, mas pinapakatat lang pala tayo ni Kristo. O darating sa puntong iiyak ka, nanghihina, masasaktan, mapapagod, at tila mawawalan ka na lang ng pakay sa lahat. Dahil sa paulit-ulit na nangyayari, hindi mo mas pipiliin mong maging matigas upang ipakita sa lahat ang salitang kaya ko. Alam kong hindi sapat ang katagang, okay ka lang. Lalapat kung sobrang bigat mo na iyong nararamdaman, hindi mo kulang ang lahat ng salita o tila ang maging tula upang maghilom ng sakit na natabasa. Pero grabe no, kahit gaano na tayo kadumi, nandiyan pa rin ng Diyos at patuloy na nag-aantay sa ating pagtingala at patuloy na maniwala sa ating pagkatuto sa lahat ng ating maling ginawa. Kung ang mundo ay lagi kang hinusgahan at pinupuna, hayaan mo ang Diyos ang iyong maging lakas at pahinga. Kaya para sa lahat ng bisita, huwag kang mag-alamang magsimba. Hayaan mo pasensya niya ay ating matamasa. Pangako, dito sa simbahan hindi ka huhusgahan, pagkos ikaw ay tuturuan. Hindi dito bibilangin kung ilan yung maling nagawa mo. Pagkos dito, ipaparangkot sa iyo na ikaw ay tao at hindi perfecto. Sabi nga sa tula ni Sismika, ang simbahan ay hindi para sa mga perfectong tao, kundi para sa mga taong sugatan at gustong magpagamot o magpasakop kay Kristo. At Book of James chapter 4 verse 7, submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Bago matapos ng tulang ito, nais sanang ipaalala ng Diyos na tayo may lumaya at kalimutan ang mga maling ginawa. Muli ako po si Sis Lilian, isang malaking pribilehiyo na ako'y muli
kaligawan at talento ang kanya ibigay. Tugan kay Uncle.